Sinasabi ng mga tao na ang bulong ay mas makapangyarihan kaysa sa sigaw. Dahil ang sigaw ay maaring malunod sa iba pang mga ingay o tinig na mayroon sa kapaligiran. Samantalang ang bulong ay dumidiretso sa puso. Totoo ang kasabihang ito. Sa da'wa at sa taktika ng Shia sa kanilang pagliligaw sa mga tao, na ang mga Shia ay hindi hayagang nag-aanyaya tungo sa pagkaligaw. Hindi sila masyadong gumagamit ng mga malawakang pagdadakwa, lalo na sa mga lugar na kung saan ay mas marami ang mga Muslim o kung kaya ay marami rito ang mga Muslim. Ang mga Shia ay nag-aanyaya sa mga paraang palihim, katulad ng nalalaman natin sa panahon natin ngayon kung paanong ang mga tagapag-anyaya ng Shia ay nag-aanyaya tungo sa pagkaligaw sa pamamagitan ng mga personal na pagkausap at mga personal na mensahe. At ang mga Shia ay hindi nagdadakwa sa mga Kristiyano o sa mga hindi Muslim. Sila ay hindi kayang makapagdakwa sa kanila dahil mismong ang mga Kristiyano ay hindi makakatanggap sa doktrina ng Shia. Na ang sinumang taong mayroong matinong pag-iisip na hindi binabalot ng katangahan o hindi binabalot ng mga pag-aalinlangan, hindi sila maniniwala sa mensahe ng kultong ito. Kaya madalas na target ng mga mangangaral ng Shia ay ang mga balik Islam na bago lamang sa pananampalatayang ito at napatunayang mahina sa kanilang pananampalataya. At sila ay magtatanim sa puso nila ng mga intriga at mga chismis sa pamamagitan ng bulong na dumidiretso sa puso. Mga bulong na kabilang dito ay ang pagkukwento nila na di umano ay nawalan ng pananampalataya o nagmurtad ang mga sahaba matapos ang kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagmumurtad ng mga sahaba na dahil dito ay inagaw nila ang kapangyarihan ng pagiging khalifa kay Ali radhiyallahu anhu, at ang kanilang pagmumurtad na naging dahilan upang patayin daw di umano ng mga sahaba ang anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Fatima radhiyallahu anha. Mga intriga na ipinalalabas ng mga Shia na inilihim ng mga scholar at ng mga mangangaral ng Islam, na ang pagtatanim ng intriga sa pamamagitan ng pagbubulong sa mga tao ng mga pagdududa, isa sa mga layunin nila ay ang sirain ang akida ng mga Muslim sa pamamagitan ng pagsira sa kredibilidad ng mga nagtataguyod ng pananampalatayang ito, at sila ay ang mga scholar. Ang bulong ng Shia, isa sa kanilang taktika ang magtanim ng mga agam-agam at ang sumira sa kredibilidad ng mga scholar at ang mga mangangaral ng Islam. Huwag nating hayaang kumalat ang salot.